Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kun aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Webes, Mayo 28, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa mga tagpalamatin naton. Diin man kamo nga bahin sa Western Visayas. Sa tanan nga nagatutok sa ilang mga radyo. Kag sa tanan nga nagapamati sa Facebook Live. We are down no, sa last 3 days sang bulan sang Mayo. And kahapon, isa ka holiday. Amo lang nagarinti kay sa Miyerkules gid siya. So ang mga kauturan naton nga may trabaho pa subong nga adlaw balik da sa ilang nga obra. Sa aton sini nga mga estudyante, especially sa mga elementary, mga high school, kag mga universidad subong nga nakabakasyon pati ano na lang enjoy ninyong mga nabilin nga mga inadlaw sa inyo sini nga pagbakasyon sa mga aktibidad ninyo kay balaan naton nga by next week sa first week sang June brigada eskwela naman kag enrollment sa aton sini nga mga public schools kadasig lang sang panyempo kag dosong san ulang to nag sira klase manog bukas naman ang klase Ems. Gani amo na ang nakita ko ya sa pila ka mga posters Jen is next week ya may ara pa sang enrollment. Oh, enrollment. Brigada eskwela sa pila ka mga eskwelahan no. So hindi po silingon nga maumpisa ng bulan sang Hunyo insigida back to school kay ti ang June 1 naton is adlaw gid ya sang Lunes. So next week di pa balik klase pero sa paglibot-libot gali naton kahapon nagapulo pa batsyag na ang mga manugbaligya sang mga school uniforms, school supplies sa mga dalagkuan nga malls pati didto sa may downtown area bilang pagpanghanda man no sa mga kauturan naton nga naga-amat-amat naman na preparar sa pagbalik eskwela. Amat-amat na bantayan man sa aton sina nga mga kauturan ang presyohan ay sang school uniforms, mga sapatos, medyas sa mga estudyante ta, school supplies kung kumusta aton nga DTI sa nagdigad bayara sing inspection sa pila ka mga nagabaligya sang mga school supplies kag ila gina-monitor ang presyo sini. May kung diri kay sa downtown area, damo kada pilian makaayo-ayo kapada no. Amo nang kinalain kagang bintaha. Damo kasang mapilian kay ti balantaman nga daan Ems nga gusto man sa aton nga mga estudyante sa do kanami man bala eskwela kun bag-o ang imong uniform, Yes. bag-o ang imong nga bag. Pero hindi bot silingon nga mapasobra kita sa pinakamakal gid aton. Bisan lapaw sa budget ta. Subong dapat wais gid ang aton sini nga mga ginikanan
sa pag-budget kung daw mapuslan pa ang sapatos kag daw sang san o lang bakal pang graduation o kung pang recognition basi pwede pa ina magamit ang aton nga mga uniform Amugid. mga ano bala ng halimbawa may mga mga ang iban maano na ma-high school na sila may mga uniform sila blang maayo pa ti bayara sing nagakinahanglan mayara na iban ems ginapaulian nila na uli itong uniform ni amo siniti at least makaburo barato ka basta maayo pa hindi mo man kinahanglan gid magbakal sang mahal kag brand new gid permi no kung pwede pa man lang magamit. Kagti ang nga sa iban nga halimbawa ang ila nga mga utod no lipot lang ang ila nga gaps ti pwede man nga uniform sang isa share lang sila no ang bag-o lang graduate pwede pa man nga ang ila nga mga uniform nga okay pa pwede pa magamit sang iban yung mga utod no. Anyways ang ginapanomdom gani naton sako gid gali ang DepEd Region 6 kay after nila sa palarong pambansa diretso sila sa enrollment brigada eskwela kag opening of classes kay ti ang palarong pambansa nga ginabantayan naton naga ongoing pa kag matakop laban-laban ina May 31. Speaking of palarong pambansa, ara subong bala sa DepEd Region 6 nga page, live nga nagahampang subong sa patag sang basketball secondary boys ang team Region 6 batok sa BARM o kung bang sa Moro Autonomous Region Sadyaw. Muslim Mindanao. Ang score subong 29-28 po pa sa dyan masandukot nga hampang ni isa lang ang abanse ti ang Western Visayas daan ginabantayan man ini pero sila man yung nagrepresent sa nagdigad actually na upset nila ning NCR sang last year muna nga isa man sila sa mga team nga ginabantayan ti bantayan nato ni sumong kay ang Western Visayas ems kapila na sila sa total medal standing. As of May 28, 6:51 AM ang standing naton do ikaapat ang Region 6 nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region nga may 25 ka gold, 15 ka silver kag 21 ka bronze. Ang Region 4A or ang Calabar Zone ang rank 2 may 18 ka gold, 16 ka silver kag 10 ka bronze. Ang Central Visayas Region 7 ang ikatatlo, 13 ang gold, 12 ang silver kag 10 ang bronze. Ang Region 6 kag Negros Island Region nagasundanay no? 9 ang siyam ang gold medals ang Region 6, 14 ang silver kag 10 ang bronze. Kag sa Negros Island Region naman 7 ang gold, 6 ang silver kag 3 ang bronze. To the first time ini nga napihak gani ang team Western Visayas sa subong Gani. ang NIR kag ang Western Visayas pero sa gyapon naga pangibabaw naga tabid sa medal tally ang Western Visayas pero mong major sports ang gining gusto kwaon sang Western Visayas no ang aton nga halimbawa dira ang football, baseball, kang iban pa no nga mga sports sa athletics ito damo na gani mga gold medals no ang nakuha sa aton sini nga Western Visayas sa ball game sa maning balantayan kay ongoing pa ang elimination actually sa football elementary sulod na kita sa semifinal aton sini nga team from Barotac Nuevo, Iloilo nga elementary boys nakasulod sila patapos ginlutos ang Mimaropa sa score nga 5-1. Bantayan kung sino ila mangin kasumpong. Kag sa secondary boys man ginabantayan man ang football kag iban pa nga mga games. May iban pa actually kita nga mga categories. Halimbawa sa para games gen, rank number 1 kita ya sa para games. Ang aton nga gold siyam na, 8 ang silver kag 7 ang bronze sa para games ina. Pero ang demo sports so dito kita medyo napang-ulihi kay ulihi gid kita ya sa demo sports no. So lain-lain man aning categories nga formats. So bantayan naton pero ang gid-mention naton kay ina nga rank 4 kita. Amo ina ang overall official standing as of May 28 alas 7 sa aga. First half, end of first half sa men's basketball secondary boys, score 33-28 abanse
ang Western Visayas. First half pa lang, may duha pa ka nabilin nga quarter. Bantayan nato na karon ang mga dugang nga mga results sang nagapadayon nga hinampang sa palarong pambansa. Ti May 28 nadaan kita no na kadasig sang panahon kag laban-laban ng mga championship games Jen ma-witness na naton sa mga Buwas siguro. sunod nga adlaw. Anyway, sa ibang pangabahin dito sa may bahin sa Iloilo City Government, masako sila subong kay may ara sa concrete pouring ceremony sa duha ka ginakabig naton nga pabahay program sang Iloilo City Government. Sa idalo man ini sang 4PH program Jen ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So subong adlaw sundanay ini ang ilang concrete pouring ceremony. Una dito sa may barangay Sambaga, Haro, Iloilo City. Kagang alas 8 subong actually nga aga kag may concrete pouring ceremony man sila dito sa may bahin sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Duha ini ka areas no. Una sa Sambag, kagangay kaduha dito sa may barangay San Isidro, Haro. Kaupod nila ang DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, kag ang ilang mga ginakabig nga private partners. Ang private partners ni Jen kaangay sang Ion Realty and Development Corporation kag ang Thyson Builder and Developer. Sila ni ang mapatukod sa condominium complex para sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan sang balay. Oh, ang design sini nga mga building daw high rise ini nga mga building taas guro ni. Vertical Vertical building. ni siya nga pagpatukod sa sini nga building, hindi kisang kinaandan nga mga housing projects naton nga malapad ako nga area lang sakop. Ang ining modern design sa aton sini nga mga condo pipe nga housing projects ang aton sini nga gobyerno kag sang lokal nga panguluhan man matag-as ini siya iya no. So medyo masiling naton nga madamo ini sang mga hulot kag sa ulihi amo ini pagasaylohan sa pila naton nga mga kauturan no. Mayara man ini sang para sa aton nga mga empleyado kag sa mga informal settlers. Kitaan mo ang paglain sang design kay ti para nga makaano kita makakinot kita sa space. Alam na naton nga ang Iloilo City daan subong medyo crowded na gid no kag limited ang mga areas tungod sang nagalapad man nga mga proyekto kag mga infrastructures. Diyan lang tawagin naton no ang ining condominium complex no dugang pagid ini sa 2.5 billion uswag condominium complex nga didto man nahamtang sa barangay San Isidro, Haro no. Hindi lang kita sigurado kung didto gid ini sa area man kung sa diin gin patigayon ang groundbreaking kang nagligad nga tuig May 9, 2025 ang ining condominium complex may ara dyan sang 13 ka 10-story buildings with 129 units per building o kung may kabugusan nga 1,677 units. Ang mga benepisyo ganit diri is mga informal settler families, minimum wage earners, kag ang mga ginrelocate nato nga pamilya kag ang iban man mga empleyado sa Iloilo City Government. Tige ingoday na da ang mga buildings da kay nakabisita kinadara sa may area last year. Sugpon-sugpon kag sunod-sunod na da eh. So amo ni ang ilistaran, mangin ilistaran sa pila naton ka mga kauturan, especially ang mga ara bala sa mga danger zone, mga balakaan nga mga areas kasi sila gining gina-priority sa aton sini nga city government. May ara man nga ang empleyado maka-avail sini kag madamo pa kay ti amo ni isa ini sa pabahay program sa aton sini nga presidente in partnership sa iban pa nga mga ahensya. Ikabay pa nga matigayo na initanan kag may mga una na sini nga nahuman kag iban gani guro na istara na. Yes, sakto ina. Kag ang ining programa man sa local government in collaboration sa national government ang magasabat
sa housing backlog sang Iloilo City. Kung madumduman ninyo sang nagligad or pila lang ka mga inadlaw sang tung nagwa bala ang balita dyan Oo. na may mga informal settlers dira sa may bahin sang Esplanade 2 sa Molo kag natukiban sang Iloilo City Government nga hindi lang gid niya sila ililisipon but masobra isa ka gatos ka pamilya ang kumpirmadong informal settlers dira sa may distrito sang Molo. Ayun no. Amo tong napicturan nga Napicturan, viral yes, no. yes. Nga no natingala sila nga sa mga kabakhawan bala. Nagdamo ang balay, nagtumpok-tumpok, naglinapta ang may nagapatukod, may nagaobra. Ang komento sang isa sa mga netizen, kasi niya daw kalain tanawo na kung magagi kita sa Sunset Boulevard. I-chiko niya ni kung legal ining ila sini nga pag-okupar dira sa may area kay ginakabig pa manabing ang Sunset Boulevard mangin next tourist destination kag ginakadtuan ginaya subong. Ti karon kun siyempre pagsiling blaems nga destination. Ti kisa hindi mong punggan informal settler. Sige matukod dato mabaligya dato sang amo ni didto kita ma-star. Kung kulang ang regulation kag pagbantay sang aton barangay officials, kay sila na dapat ang una kabalo da mo, no? Hindi na pwede nga tukod Iban ka lang. ka dalagko na sa mga structure sa Oo. balay Ti karon hagado niya to utod, hagado niya pa. tinuig na nga Matingala pag-istar. na lang dayon si Kap kag ang mga councilor ang mga council. Ti ano da nga ay ara na kamo da gali. Ang isa ka pamilya sang una naghimo na duwa kay nangasawa na si amo sini. Ang mga kauturan ginpanghagad amo nang challenge da subong sa part sang aton sini nga city government. Ti amo na dyan ang isa sa mga ginatanaw nga problema nga ginahatagan sang solusyon nga tingwaan hatagan sa solusyon sang Iloilo City Government, especially ang Iloilo City Local Housing Office pinaagi sa pag-relocate. So confirm na ina nga ang masobra isa ka gatos ka informal settlers didto sa may area. Hindi man kuno sila ara sa protected area, pero informal settlers sila gyapon. Oh, Ang kay wala ilang, sila titulo sang ilang lupa. More than 100 families. So ang mga qualified nga beneficiaryo nga verify subong sa Iloilo City Local Housing Office, amoy na ang pwede maka-apply sa mga housing programs ng Iloilo City Government. Kaangay sang ginamention naton subong nga hiwaton ang pouring over ceremony didto sa may bahin sang Sambag kag sa San Isidro sa distrito sang Haro. So hopefully no ang ining nga mga pamilya makasulod sila sa sining housing program sang Iloilo City Government. Mga qualified sila kag makasaylo sila, although titan-awon naton May mga nauna na nadaan niya sa pila mo, may mga pending na nada nga nauna. Kaya ning mga bago ni na diskubrihan ni laban-laban iti budgetan naman ni sila sa mga dason nga mga tinuig ti bantayan gid naton ini kay kasi bala mag-encourage ini sa iban pagin naton nga sige matukod man dato para madala man ta sa lista. Amo nang challenge da sa aton siniya nga mga barangay officials gid importante gid na no nga ang aton nga mga punong barangay, ang aton nga mga barangay officials, sila gini ang naga-screen. Hindi niya matan-aw sa aton siniya nga mga empleyado. Mayo lang ito may nag-report pa. Kung Gani. wala mabalaan. Oo na gani no nga Kama kung mo nagkumpisa ang tanan 100 siling sa nasiling mo. more than 100. O more than 100 pa. Hindi lang niya individual ang 100 but families gidya ang natukiban nga verified nga informal settlers kag nag-umpisa lang inatanan sa pagpicture sang isa ka concerned Ilonggo netizen. Amo na nga kung kaisa although may mga nuances man pero diri man nato makitaan ang power man sang social media kung gamiton sang insakto. Ti kapunungan na dadaan eh. Kitaan ginato na daang kapunungan. Ang supposed to be ano na may tubig na bala Ems. Hindi na dapat nga istaran pa kagtukudan ka harigi da kay hindi na ina pwede. Kag imagine ang ano man no, ang concern man sa halimbawa sa waste disposal o ano bala kasigurado kitang hindi apektuhan dira ang mga areas dira sa may esplanade kay ti imagine kung amo na kadamo ang families hindi gid na madula nga may ara gid na sang irresponsable nga maghaboy sang basura Yung mga dira. CR nila da, mga septic tank nila dira. May ara pag ina sa may area sang Arevalo ganito nga nakalabay kita nga ang balay
sa mga informal settlers, dumatabok na iya sa suba. Dumatakop na siya dugay-dugay. Ti danger zone pa man ina. Kung magtingulan ka magbaha, delikado kag ara sa peligro ang ila sini nga kabuhi. Amo na guro nga tion na ina nga i-intensify sa aton sini nga city government ang pagmonitor sa mga informal settlers ngani nga ti pagtalikod mo lang daw uhong lang mo lang nga nagainulhutan. And ang pagbantay man naton sa mga programa man sang Iloilo City Government agud ma-address ang sitwasyon. Importante na no, aside pa sa pagbantay man naton na sadya man subong sa konseho dyan ang mga bantayanay sa mga trip tickets, Muna gani nga may programa kita nga Bantay Banwa. service vehicles, Ano ni nami ingalan sa bantay, bantay barangay, bantay syudad. bantay squatter, bantay no? Siguro bantay sang pagid mga gapang utod tanom bala. Na, So, amugid na. amo gina ang napat nga bantayan gid tuod kag agresibo gid nga mga kampanya para nga hindi man sila mag-abuso. Pero ang iban pa nga mga balita, bantayan nyo man sa Facebook page ng Oo. Radyo Pilipinas Iloilo kay Philippine Standard Time, alas 8:58. Na kita sang aga, wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you, Gid. Sa live viewers naton, kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Magabantay man kita pa sa latest nga update sang Palarong Pambansa 2026. Sa kinaandan, kami ang inyo alagad. Janelle Baclay. Kag Emerson Segudo, kita ay kitaliwat buwas. Until next time, diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo